Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jory Duhodires, shoutout kay Aiko May. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ko moari. Kapag bumaba na ang order, lalong tumitindi ang harassment sa harapan. Hindi ba gustong matulog ni Aaron? Hayaan mo na lang siyang matulog nang hindi mapakali. In addition, inform the front troops to attack better. I will send someone to connect with them according to the time period. Bawat isa sa kanila ay may sapat na oras para magpahinga, kaya dapat pasayahin ako ng lahat. Si Zuyan Shua ay nanunood kay Yan at pinagmamasdan ang kulay. Nang makitang ganito ang madilim na ulan, agad niyang ibinalita at sinabi. Oo, nagutos ang ilang commander at nagmamadaling umatras kasama ang maliit na sundalo para ayusin. Halos sa mga oras na ito, sa pinakamalalim na bahagi ng mansyon, sa isang madilim na piitan, hindi tulad sa labas nila, tanging katahimikan ang namayani. Umupo si Moyang at ang iba sa basang lupa na may malamig na mukha. Lalo na ang daw 12, sa mga oras na ito, mahigpit niyang hinawakan ang baras na bakal sa selda gamit ang kanyang kanang kamay, na parang sinusubukang durugan ang baras na bakal sa lakas ng kanyang kamay mag-isa. Pero sa totoo lang, isinandal niya ang ulo niya sa isang tabi at tiningnan siya ng may hinanakit, na tila nagpapahiwatig na hindi iyon ang nangyari. Kuya daw, bakit mo ginagawa ito? Sino ang hindi namamatay? Isang mahinang boses ang dumating, ngunit may bahid ng ginhawa sa boses. Sa madilim na liwanag, nakita ko na lang na may nakahandusay na tao sa sulok sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang paligid ay mas basa kaysa sa daw 12 at iba pa, at may mga itim na likido na dumadaloy sa paligid niya, ngunit malalaman natin mula sa amoy na ang mga itim na likidong ito ay talagang dugo ng tao. Tumalikod si Moyang at pinagmasdan ang mukha na sobrang natalo sa dilim. Malungkot niyang sinabi, Kuya Mo bait iyan, ang kawalan namin ng kakayahan. Hindi kami matagumpay na nakalusot, at nasangkot ka pa at. Hindi na nagsalita pa si Moyang, ngunit ang kalungkutan sa kanyang puso ay nagpaiyak sa kanya na parang isang taong bakal. Sa panahon ng Breakout War, upang hayaan ang daw 12 at ang iba pa na mamuna sa isang team para iligtas si Su Yingxia, hindi nag-atubili si Mo bait iyan na lumaban ng mag-isa laban sa 2 pang eksperto. Ang pakiramdam na ito ay mahusay, ngunit ang kinalabasan ay lubhang trahedya. Si Mo bait iyan ay halos malubhang nasugatan sa buong katawan at naghihingalo. Halos hindi siya nakaligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang maliit na tunay na chi. Sige, sige, mapait na ngumiti si Mo bait iyan at nagtanong, ayaw mong sabihin, dahil patay na lahat ang mga kapatid ko. Sa labanan ng paglusob sa pagkubkob, mayroong higit sa 1,000 tao sa kanilang paglalakbay, ngunit halos lahat sila ay namatay maliban sa daw 12, Moyang, Liu Fang at Child Yu. Ang palasyo ng Chanmo at ang iba pa na pinamumunuan ni Mo bait iyan ay namatay sa digmaan at hindi nakabalik habang buhay. Madiin na tumanggaw si Moyang, at naiinis si daw 12. Hinawakan niya ang ulo niya at hinampas ang bakal. Malungkot na ngumiti si Mo bait iyan, ang magkakapatid na ito ang pinakamalapit na kapatid na sumusunod sa akin. Ilang dekada na kaming naglakbay kahit saan, nahihiya at marangal. Sinabi ko rin na iuuwi ko sila sa kanilang bayan at mamuhay ng walang pakialam, ngunit hindi ko inaasahan. Nabigo ko sila. Pagkatapos nito, pilit na kinagat ng Magic bait iyan ang kanyang mga ngipin, tinanggal ang dulo ng kanyang kaliwang buntot na daliri at ibinigay kay Moyang. Gayunpaman, bilang 4 na matandang sekta ng pamilya ng demonyo, ang aking palasyo ng Chanmo ay malinaw na may higit pa sa mga background na ito ng pamilya. Ito ay ang alaala ng pinuno ng aking palasyo sa Chanmo kung may pagkakataon ka, mangyaring abalahin si Kuya Moyang na ibigay ito kay Aaron. Sa ganitong tanda,
susundin ng mga natitirang alagad ng palasyo ng tiyan mo ang kanyang mga utos. Ito ang huling bagay na iniwan ko sa Aaron. Sana rin ay matulungan ako ng Aaron na mapangalagaan kong mabuti ang mga natitirang subordinate ko sa headquarters. Hindi namin tatanggapin. Kailangan mong ibigay sa Aaron. Tapos ikaw na mismo ang kumuha at ibigay sa kanya ng personal kapag nakita mo na siya. Ang 12 espada ay lumuha, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagsasabi. Alam din ni Moy ang naang Diablang Bait iyan ang nagkukwento at tumango. Oo, kung manggahas kang mamatay dito, dito ililibing ang singsing mo. Napabuntong hininga si Magic North Sky at tumingin sa singsing sa kamay niya, gusto ko ring ipilit. Hindi ako ang madaling yumoko sa tadhana, pero kilala ko ang sarili kong katawan. I'm dead. Nang marinig ito, direktang itinaas ni Daw 12 ang kanyang ulo at sinubukang huwag hayaang damaloy ang mga luha. Iniiwas din ni Moy ang kanyang ulo at hindi makayanang tumingin muli. Dalawang magkapatid, hayaan mo akong magmakaawa, pwede ba? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang espiritu ay lumuwag, at ang mga mata ng mahika na Bait iyan ay nakapikit, sila ay patungo na sa wakas. Ngunit halos sa oras na ito, biglang sumilay ang liwanag mula sa madilim na selda. Storytelling channel sa YouTube. Nilang pag-ibig. Nagkatinginan ang dalawa at nagulat nang makitang ang liwanag ay nagmula sa selda ni Ziking. Gayunpaman, matapos silang mahuli at makulong ng mga asong iyon, hindi ba nila pinakain sa lahat ang laso na Qigong powder na pumuputok sa mga laman loob hanggat ginagamit nila ang kanilang tunay na Qi? Paano magmahal si Purple? Nang, poof, may dugo sa kanilang mga bibig. Tulungan mo ako. Nagmadali siya. Si Ziking ay isang banal na katawan, hindi karaniwan sa mga ordinaryong tao. Sinisikap namin ang aming makakaya upang matulungan siya. Sa kalapit na selda, biglang sumigaw si Liu Xia. Halos sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, tanging mga pagsabog ng dugo ang dumudura sa ilang mga sel sa paligid niya, ngunit sa anumang kaso, may bakas pa rin ng liwanag sa bawat sel, at patuloy na pumunta sa sel ni Ziking. Hindi naglakas loob si Mo Yang na magpabeya. Mabilis niyang tinulungang tumayo si Mo Bait iyan, at pagkatapos ay tinulungan siyang maupo sa harap ng pinto ng selda. Pagkaayos pa lang niya, mabilis na tumama ang sinag ng liwanag mula kay Ziking sa katawan ni Mo Bait iyan. Sa pagpasok ng puting liwanag sa katawan, ang kulay ng dugo ng naghihingalong diablo na si Bait iyan ay hindi nagtagal ay nakabawi, at isang bakas ng namumula ang makikita sa kanyang maputlang mukha. Walang sapat na enerhiya. Nakasuot ng puti si Ziking, at ang kanyang dibdib ay tininang pula ng maraming dugo. Sa iba pang mga sel na naghatid ng enerhiya sa kanya, sa oras na ito, ang dugo ng isang grupo ng mga tao ay patuloy na dumadaloy. Malinaw, sa pagwawaldas ng mga himala, ang gayong pagkawala ay talagang isang malaking pagkonsumo para sa sinuman. Gayunpaman, walang sumuko ni isa sa barkada, lalo pat nagbitaw ng masakit na boses. Kahit na, si Master Lu, isang lalaking may mababang kultibasyon, ay direktang nahimatay pagkaraan ng kanyang trabaho, ngunit tumahimik lamang siya at hindi naapektuhan ang sinuman. Halos hindi ko lang mapanatili ang buhay niya. Ngunit kapag nawala na ang enerhiya, malapit na siyang. Hindi na nagpatuloy si Ziking. Ngunit alam ng lahat ang sagot. Kung ganoon ay ipagpatuloy natin ang ganito. Nagtakip ng ngipin si Daw 12 at galit na sumigaw. Sa sumunod na segundo, tanging boses ng karamihan ang tumutugon sa sinabi ng Daw 12. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na bumagsak ang mga grupo ng mga tao, ngunit ang mahinang enerhiya ay naililipat kay Ziking ng paulit-ulit, at pagkatapos ay ipinasok sa katawan ng mahika na Bait iyan. Hanggang sa sumapit ang gabi. Halos lahat sila ay nahulog, ngunit ang hininga ni Mo Bait iyan ay nag-aatubili na bumalik saglit. Bagamat naghihingalo pa siya sa mga oras na ito, pagkatapos ng isang buong araw na pagkukumpuni, at least hindi siya masugatan at mamamatay pansamantala. Sa ilalim ng toxicity ng Qigong powder, ito ang pinakamataas na limitasyon. Sa oras na ito, habang unti-unting dumidilim ang kalangitan, iba't ibang pagbabago ang nagaganap sa lungsod. Hindi ko alam kung ito ay upang pasiglahin ang Aaron, o para sa anumang iba pang dahilan. Sa oras na ito, oras na para mahulog sa lungsod at kunin ang bahay ng master ng lungsod bilang sentro. Ito ay maliwanag na ilaw at kumakanta at sumasayaw. Isang mataong eksena.
Ngunit sa playground at challenge arena sa gitna ng lungsod, ito ay isang patay na katahimikan sa oras na ito. Ang hindi mabilang na mga sundalo o eksperto ay lihim na nagkukubli sa dilim, tahimik at patay na nakatingin sa pinakasentrong lugar sa panahong ito. Doon, maaaring ang tanging lugar kung saan hindi masyadong tahimik. Ang hilik ng Aaron ay umalangaw-ngaw at sinamahan ang isa't isa sa matako ng kasamaan, at matigas ang ulo na pinate ang kanilang symphony sa paligid ng tahimik. Si Linlong ay ganap na walang pag-ibig. Mula umaga hanggang ngayon, nakaranas sila ng hindi bababa sa 10,000 mga snake attack at malamig na arrow. Ang transparent na hadlang na sinusuportahan ng Aaron ay halos ganap na nasira sa buhangin sa sandaling ito. Ngunit kahit na ganoon, ang moldite na Aaron ay natutulog pa rin na parang patay na baboy. Kuya, umaapoy na ang apoy sa kilay mo. Natutulog ka ba? At tulog pa ng buong araw. Bigla, sa oras na ito, biglang umupo si Han Sanchen na may matalinong puwit, nagulat si Lin ng matagal, at pinasaya siya ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalakal ay dumating at maaaring ituring na nakakagising ngayon. And looking at the nervous look on his face, parang gumalaw na siya. Ngunit nang lumipat sila rito, ang mga tropa ng kaaway na tinambangan sa dilim ay hindi napigilan ang paghigpit ng kanilang mga katawan, ngunit sa sobrang pagkabalisa nila ay huminga pa sila sa Panginoon. Ang susunod na pagkilos ni Han Sanchen ay direktang hinayaan silang makita ang kanilang pag-aalinlangan sa buhay. Ang kalokohan ay maaaring tumstigo ng magkabilang kamay, dahil pare-pareho lang siya sa anit at pakiramdam niya ay ang kanyang ina na naninigas. May sakit ang Aaron. Grabe ang sakit. Bigla niyang hinampas ang ulo niya sa kasinampal ang bibig niya. Tila nagising siya mula sa kanyang matamis na panaginip. Puno pa rin ng kahulugan ang kanyang mukha, ngunit biglang natauhan. Nako, nakalimutan ko. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, mabangis na gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at pagkatapos ay isang puting liwanag ang kumislap. Sa loob ng siwang ng Aaron sa lupa, isang lalaki at isang babae ang biglang lumitaw. Upang maging eksakto, ito ay isang lalaki at isang babae. At ito ay isang tunay na bersyon pa rin. Kagandahan kasama ng hayop. Tama ka. Ang kagandahan ay tunay na kagandahan, na napakaganda para maging parisukat, habang ang hayop ay isang tunay na hayop na may baluti ng hedgehog. Zia Wei at Pangolin. Bagamat isinama sila ni Aaron, sa katunayan, noong lumabas siya, hindi sila pinayagan ni Aaron na sundan siya sa simpleng dahilan. Sa Aaron's IQ, natural na isipin na ang kabilang partido ay tatambangan ng maaga, na siyang pangunahing dahilan kung bakit si Aaron ay sasang-ayon kay Lin na mahaba at masamang tao tayo na unang umatake. Dahil nagkaroon ng ambush, natural na mahalaga ang kaligtasan ni Zia Wei, kaya sadyang iniwan sila ng Aaron sa likod at gusto silang kunin kapag medyo stable na ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay hindi partikular na matatag para sa Aaron. Gayunpaman, ito rin ang pinakaangkop na oras upang lumabas. Nang makita ang Aaron, medyo natuwa sina Zia Wei at Pangolin. Muli silang tumingin sa paligid, ngunit hindi sila nag-aalala. Handa si Pangolin na gawin ito on the spot. Mabilis na pinahinto ni Aaron ang Pangolin, at pagkatapos ay tiningnan si Zia Wei, huwag kang kabahan, magpahinga. Pagkatapos noon, bahagyang umubo si Aaron at naabutan si Zia Wei sa kanyang tabi. Tapos biglang nagbago ang mukha niya, may ngiti sa buong mukha, at bakas pa sa mga mata niya ang pagbibiro. Pagkatapos, bahagyang inilagay niya ang kanyang malaking kamay sa kanyang mabangong balikat, at ang kanyang noo ay bahagyang malapit sa mukha ni Zia Wei. Antay-Buda, dapat mong halikan ito anumang oras. Sa sobrang lapit ng Aaron, biglang namula ang mukha ni Zia Wei, maigsi ang paghinga, at nagsimulang matuyo ang mga labi. Ang hininga ng lalaki na pagmamay-ari ng Aaron ay patuloy na pinalo ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Han Sanchen. Bilang isang batang babae, ang pinakapangunahing reserba ay nagtulak sa kanya na lumiit pabalik, ngunit ang kanyang panloob na pagnanasa ay nagdulot sa kanya hindi lamang na ayaw ng umatras, ngunit nais din niyang maging mas malapit sa kanya. Bigla siyang gumawa ng isang mabangis na galaw, at ang kanyang puso ay natahimik ng ilang sandali. Damn it, may iniisip ako. Ako, masama ba ako, paano ko? Nako, nahihiya ako. Panipi, huwag kang gagalaw, lumapit ka sa akin, tumawa ka at kausapin mo ako. Bulong ni Aaron. Mag-usap, anong sabi mo?
Hindi maintindihan ni Zia Wei. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, sabi ni Han Sanyi, ngunit ang kanyang mga mata ay tahimik na tumingin sa paligid. Sobrang kinakabahan si Zia Wei. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Blanko ang isip niya dahil sa tensyon. Yung 3,000 kapatid, kagat-kagat niya ang kanyang ngipin. Kahit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, gayon pa man, ayaw ni Zia Wei na sirain ang kasalukuyang kapaligiran sa pagitan nila, kaya ginawa niya ang hiniling ni Han 3,000. Shit, hindi nakatiis si Linlong. Tinakpan niya ang kanyang mga kuko sa longgan at ayaw na niyang makita pa. Mukhang natarante at pilit din si Pangolin. Sa sandaling lumabas siya at nakakita ng mga ambush sa paligid, hindi niya namamalayan na gusto niyang magtrabaho ng husto. Pero hindi ko alam. Siya ay ambisyoso, ngunit Aaron. Ano? Ang problema, hinayla ni Pangolin ang kanyang ulo na nanlulumo. Hindi ba ito na ang oras para sunduin ang mga babae? Sa katunayan, hindi lamang ang 2 kalakal na ito ay nagdududa sa buhay, kundi pati na rin ang isang malaking grupo ng mga tao ay ganap na nalilito sa mga madilim na sulok at tinambangan sa paligid ng Aaron. Ano ito? Sige na matulog ka na. Hindi mo matiis ang hilik, ngunit hindi mo ito matiis, sa partikular, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita nila ang napakagandang kagandahan, hindi talaga ito maganda sa pangkalahatan, maaari itong ilarawan bilang pag-agaw sa kaluluwa ng mga tao at pagkabit sa katawan ng mga tao, ito ay hindi maaaring makatulong ngunit makita na ang isang grupo ng mga ngipin ng mga tao ay mas makati, hindi nagtagal, isang figure ang mabilis na umalis sa kanyang orihinal na posisyon sa pagtambang at tumakbo hanggang sa tirahan ng master ng lungsod sa ilalim ng takip ng gabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!